Thank you, Ben. Bakit Sir AG tumatawa ka ah? Tama naman aking sinabi ah. Tama naman sabi ko, diba? Diba? So, kunin natin siya in both ways. Yan. So, magkakaroon tayo ng x plus 2 kung long division. So, long division lagay natin. So, long division daw muna. Zoom natin ng konti. Dapat nakikita pa rin ang aking pinaplug. Yan. So, meron tayo guys. So, remember, bago mag-synthetic or mag-long division, kailangan yung tawag dito, yung arrangement ng exponent ng variables papuntang constant, tama. Ibig sabihin, kung meron kang cube followed by square, dapat dun yung 1, then yung constant. So, dahil okay naman, kakopy mo lang yun. Kapag may missing guys, kailangan mo lang dagdagan ng 0 yun, then ilalagay mo exponent na kulang. Okay? So, sa case na to, first term lang. Post ka, meron na akong video nito guys, marami na akong in-upload. Maya-maya ako nag-upload eh. Kasi nabubura siya ng TikTok. Kaya ina-upload ko na. Ayan. So, meron tayong x cube divide x. First term lang lagi. So, yung x cube divide x, magiging x squared. Lalagay mo lang yun dito sa kapantay ng x squared. Kung gusto mo, kahit hindi, pwede rin. Pero mas maganda kung nakapantay siya sa exponent na parehas. Para hindi ka nalilito. Bilisan ko na lang na. Mag-harap na lang ako guys. Para maintindihan ng mabuti. Isin natin. Yan, x squared na x cube divide x, magiging x squared times mo dito guys, so magiging x squared times x, magiging x cube, x squared times 2, magiging 2x squared. Then kapag sinubtract, sabi natin magpapalit ng mga sign. Kung positive to, magiging negative. Yung positive, magiging negative. So opposite sign, makakancel to. Then yung x squared minus 2x squared, magiging negative x squared. Then tsaka natin i-bring down itong negative 22x. Then balik ka na sa first term. Sa first term i-divide. So yung negative x squared divide x, magiging negative x. So x negative times positive, magiging negative x squared. Then negative x times 2, that is negative x times 2 or negative 2x. So multiply lang, subtract lang, magiging positive yung sign, magiging positive yung sign, then ma-eliminate, then ito naman magiging negative 20x. So dapat marunong ka ng integers, kasi kung hindi ka marunong ng integers, lagot ka dito guys. So, minus 25. Then, negative 20. X divide x. Magiging negative 20. Then, pag minultiply natin to dito, magiging negative 20x. Then, ito naman magiging negative 40. Then, kapag nag-subtract, magpapalit ng sign. So, opposite sign may eliminate. Ito naman magiging 15 na positive. So, ito yung remainder. So, ito siya guys na. So, sa case na to guys, yung magiging final answer natin will be x squared minus x minus 20. Then, dahil meron tayong remainder, i-add natin yun. Positive naman siya, so plus 15. Then, yung sa remainder, kung ano yung divisor may lalagay mo. Ito yung magiging solution natin. Para dyan. So, pag ginamitan natin siya ng synthetic, try natin. So, remember sa synthetic, para saan nga ba to? Hindi ko alam eh. Hayaan mo na. Huwag mo nang pansinin. Pag dumaan sa NF mo. Ay, FYP pala. So, yung x plus 2, yung divisor, kailangan mo in-equate sa 0. So, ito guys, magiging x equals negative 2.
So magkakaroon tayo ng negative 2 na pang multiply. Then yung coefficient yung kailangan mo ilagay. 1, 1, negative 22, negative 25. Ay, nanonood ka pala. Then negative 25. So remember guys, kapag binomial lang yung given ng divisor mo, yung last term yan is the remainder. May tututunan ka ba? Oo, 1 year na to guys. 1 year pa lang, grabe naman sa years. Kakasimula pa lang nga natin. So ito guys, meron tayong 1, bring down lang, then multiply doon. So 1 times negative 2 magiging negative 2. Add mo lang magiging negative 1. Then multiply mo magiging 2 positive. Oo. Tama. 1 year pa lang nga. August pa lang eh. Then magiging positive 40. Then magiging 15. So meron tayong remainder na 15. So kapag kukunin mo na yung final answer guys, total wala naman tong divisor or over, tama, denominator pala, wala siyang denominator, hindi ka magdi-divide. So okay na yun. So from x cube, magbabawas ka ng 1 exponent. Etong 1 mo magiging 1x squared na siya. Then meron ka ditong negative 1. Then followed ng x squared is yung variable x. Then followed ng constant. Then lagay mo yung remainder. Then i-over mo yun sa divisor mo na x plus 2. So remember, kahit wala tong 1, okay lang So pwede na siyang maging ganito ulit. Kasi understood naman siya na kahit walang coefficient na 1, dapat alam mo na meron siyang 1 na dyan. So pares lang siya nito. Then sa case na to guys, kung gusto mong i-check kung paano i-check, kailangan mo lang naman i-multiply yung quotient dito sa divisor, then i-add mo yung remainder. So same process lang siya ng pag-divide ng mga numbers. Mamaya, after. So meron tayong x squared minus x minus 20. So ito times lang natin yun sa divisor, which is x plus 2. Then i-add natin yung 15 na remainder. So kung gusto mo siya naka-vertical, okay lang din naman. Pag ganito kasi, i-distribute mo to eh. So x squared times x magiging x cube. Then x squared times 2, that is 2x positive squared. Then negative x times x magiging negative x squared. Negative x times positive 2 magiging negative 2x. Negative 20 times x magiging negative 20x. Then negative 20 times 2, that is negative 40 plus 15. So combine na lang yung similar terms. So meron tayong x cube, ito lang naman x cube, hindi kakopy lang natin yon. Then meron tayong 2x squared dito, tsaka negative x squared. So yung 2 minus 1 magiging 1, magiging positive x squared. Then meron tayo ditong variable x, so negative 2x minus 20x, that is negative 22x. Then yung negative 40 plus 15, that is negative 25. So bumalik tayo sa dividend natin. Ibig sabihin, pag bumalik sa dividend, yung solution may tama. Gets yun? Okay na, ultihan nyo na guys. Ayan na. Grrts. Grabe naman yung grrts. Ang dami namang S niyan. Grrts.